For today's video ay gagawa tayo ng homemade siomai dahil ito ang aking favorite. So let's start! So kailangan natin ng pork giniling, minced carrots, onion. So wala tayong food processor kaya mano-mano lang natin chinap-chop. Then let's add some salt, pepper. Then, nag-add din tayo ng seasoning granules to taste. Then, just mix it until maghalo yung mga nilagay natin mga ingredients. Then, put 1 egg. Naglagay din ako dito ng konting oyster sauce na napadami. So, kayo nang bahala, magtansya-tansya. Tapos, naglagay din ako ng flour. Yan. Tapos, halu-haluin nyo lang siya nang makuha natin yung desired consistency. Tapos, mag-add lang kayo ng mag-add ng flour pag medyo hindi pa siya sobrang sticky. So, ayun, halo-halo lang. Ginamitan ko na ng kamay para mas mabilis maghalo. Make sure lang na naghugas kayo ng kamay. So, ayun, after mamekos-mekos nyo yung giniling at other ingredients, kunin natin yung ating Walo wonton wrapper. Nabili namin to sa may palengke. So, ayan siya. Sobrang dami niya na. I think 100 pieces na yan. Not sure. Tapos, dahil wala tayong scooper yan, pwede na yung kutsara. Lagyan nyo lang ng amount doon sa gitna ng wonton wrapper. Tapos, ayan, binabalot ko na. May not so perfect na pagbalot. Basta okay na yan. Depende na sa inyo kung gaano kayo galing magbalot. So, sa akin, dahil first time ko ito ginawa, hindi pa siya masyadong perfect talaga. Basta hindi sa tingin nyo na maglalabas yung ating mixture na giniling. So, okay na yan. Basta isil nyo lang both sides. Yan. Tapos, gawin nyo lang siya na paulit-ulit hanggang sa matapos nyo yung lahat. So, I think dun sa half kilo na giniling na meron kami, nakagawa kami ng mga 40 pieces na siomai. Ay, much better na meron kayong kasama na magbabalot kasi medyo matrabaho yung pagbabalot. So, ayan na, nakabuo na ako ng ilang pieces. Start na natin yung ating chili garlic sauce. So, nagpainit na ako ng pan. Ilagay nyo lang yung minced garlic. Yan. Then, ilagay nyo yung sili na tinadtad. Halo-haluin lang. Wala pa yung oil . So, minced garlic, tapos yung chili, tapos lagyan nyo ng brown sugar. Medium heat lang muna yan. Tapos salt. Halo-haluin nyo lang yan. Then, lagyan nyo ng oil. So, yung ginamit ko dito is garlic flavored oil. Yan, halu-haluin nyo lang siya. Ng medium heat lang muna. Then, maglalagay lang din tayo dito ng water. Yung amount ng water is enough lang to cover yung ating garlic and yung chili. So, ako nilagay ko hindi masyadong madami na tubig. So, another ingredients para sa ating chili garlic sauce is itong tomato paste. So, tansya-tansya lang. Konti lang yung nilagay ko dyan. Tapos, halu-haluin nyo na lang siya. Sobrang nakakaaliw gumawa ng chili garlic sauce. Dahil bukod sa favorite natin to pagka bumibili tayo ng siomai sa labas, masarap din i-try dito sa bahay na gumawa ng chili garlic sauce. So, ayun, nakikita nyo na nung nilagyan natin ng tomato paste. Ayun, nag-iba na yung color niya. Tapos, ayan na. So, yung target natin dito is dahil mayroon tayong nilagay na tubig, kailangan mawala yung tubig at maging mantika na lang siya kagaya nito. So, while ginagawa natin yung chili garlic sauce, nag-start na ako mag-steam ng siomai, yung mga naibalot natin kanina. So, pwede nyo na yun pagsabayan para pag natapos na ma-steam, so, tapos na rin yung ating chili garlic sauce na ayan na. Mukhang achieved naman yung mga nabibili sa labas. Sasamahan na natin ng toyo with calamansi and ang ating chili garlic sauce. Sobrang sarap. Tapos ayun na yung natapos na steam
siomai. So, ayun. Taste test na legit sobrang sarap. Tapos, yun, may ginawa din tayo na fried siomai and steamed siomai. So, ayan lang. So, gawa na rin kayo sa inyong bahay. Thank you for watching. Bye!